Ang bulong-bulungan ng tao ay nagdala ng malamig na paniniwala. Baka patay na si Tanggol. Sa bigat ng dugo at karahasan, tila nawala ng saysay ang pag-asa. Ngunit sa isang lihim na lugar, may iilang nagligtas sa kanya. Tinahi ang kanyang mga sugat. Pilit siyang ibinalik sa buhay. Muling sinindihan ang marupok na apoy ng pag-asa na halos patayin ng karahasan. Bawat hiningay laban, bawat pagmulat ng matay paalala ng mga mukhang nalagay sa panganib dahil sa kanya. Samantala, nilamon ng galit si Santino. Ang pagkawala ni na Erika at Don Gustavo ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa kanyang imahinasyon, paulit-ulit niyang nakikita ang kanilang bangkay. Sa kanyang paniniwala, si Tanggol ang ugat ng lahat. Ang dalamhati ay naging puot, at ang puot ay naging panata ng paghihiganti laban sa sariling kapatid. Sa mga anino, naghahabi ng masamang plano si Rocky Boy. Hindi lamang paghihiganti, kundi taon ng galit ang kumain sa kanyang konsensya. Malinaw ang kanyang layunin. Patayin si Tanggol, ngunit bago iyon, iparanas muna ang matinding pasakit. Una niyang tinarget sina Ramon at ang mga kakampi nito. Sa bawat kahinaan at takot na kanyang sinamantala, pinatunayan niyang walang ligtas sa kanya. Sa gitna ng mga lihim na labanan, nagtipon ang tao sa inaugurasyon ng dating alkalde na si Gustavo Guerrero. Mabigat ang hangin sa sigawan, galit, at matagal nang kinimkim na puot. Nasa entablado si Roberto, hawak ang mikropono. Pilit niyang pinatatag ang tinig habang ipinahayag ang pasasalamat ng kanyang ama. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga salita ay may alinlangan. Alam niyang marami pang sugat ang hindi naghihilom. Bawat sigaw ay parang punyal na tumatama sa dibdib ni Roberto. Gayunman, nanindigan siya, humingi ng paumanhin, at sinubukang pakalmahin ang tao. Ngunit sa kanyang mga mata ay malinaw ang pagnanais. Marinig ang galit ng bayan, gaano man ito kasakit. Kaya't pinapasok ni Sandy ang mga tao kahit alam niyang maaari itong magdulot ng kaguluhan. Matapang na sinabi ni Roberto, "Ito ang pagkakakilanlan ng pamilyang Guerrero. Makinig sa tinig ng bayan, kahit masakit at mapanakit." At tinanong niya, ano ba talaga ang laman ng kanilang puso? Agad may sumigaw, isang ama na nagparatang na ang pamilyang Guerrero ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak. Sumunod ang isa pang tinig, na makapal ang mukha ng mga Guerrero sapagkat nalulunod sila sa kapangyarihan at luho habang ang karaniwang tao'y gumuho sa dalamhati. Lalong tumindi ang tensyon, ngunit nanatiling matatag si Roberto, tahimik na humaharap sa galit ng bayan. Ang kanyang katahimikan ay refleksyon ng bigat ng pananagutan. Hanggang saan niya kayang ipaglaban ang pangalan ng Guerrero. Sa malayo, unti-unting nagtatagpo ang kapalaran ni Santino, Rocky Boy, Ramon, Roberto, Sandy, Erica, at Don Gustavo. Isang mas madilim na kabanata ang hinahabi, kung saan bawat pasya ay magtatakda ng kanilang buhay. Ang katahimikan na mas mabigat kaysa sigawan ang tunay na simula ng labanan. Isang labanan na magpapasya kung sino ang mananatiling nakatayo at sino ang babagsak. Ang katahimikan na mas mabigat kaysa sigawan ang tunay na simula ng labanan. Isang labanan na magpapasya kung sino ang mananatiling nakatayo at sino ang babagsak. Nakatayo si Roberto sa harap ng tao, bawat himaymay ng kanyang katawan ay ramdam ang bigat ng sandali. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit pilit siyang nanatiling kalmado. Sa paligid niya'y sigawan, bulungan, at mga matang naglalagablab sa galit at pangungulila. Gayunman, nanindigan si Roberto. Alam niyang ito ang pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay. Sa unay walang nakapansin, ngunit kalaunan ay nagdulot ito ng katahimikan sa gitna ng tensyon. Sa tinig na pinipigilan, ngunit matatag, sinabi niya, hindi solusyon ang sigawan. Hindi malalaman ang katotohanan kung lulubog sa galit ang bawat salita. Dagdag pa niya, narito sila hindi upang tumakas,
kundi upang makinig, umunawa, at tanggapin ang tinig ng bayan, lalo na para sa kanilang minamahal na Alkalde Miguelito, na minsang naging simbolo ng pag-asa. Ngunit ngayon nababalot ng mga tanong. Diretsong tinanong ni Roberto, ano ba talaga ang laman ng puso ng bayan? Ito ang pagkakataon nilang magsalita. Sa likod ng kanyang matatag na tinig ay halatang kaba, sapagkat alam niyang bawat salita ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Biglang may tinig mula sa tao, malinaw, ngunit puno ng galit. Isang lalaki ang nagsabing nasaksihan niya ang mga kasalanan ng mag-asawang di makulangan. Muling nag-alab ang galit ng tao. Ang paratang, nagbenta sila ng murang, panis na produkto sa mataas na halaga, at kalaunan ay ipinamigay pa ang mga bulok na delatang pagkain sa bayan. Habang nagsasalita ang lalaki, nanatiling nakatayo si Roberto, ngunit kumurap ang kanyang mga mata, nagbunyag ng pagkagulat at pagsisisi. Ipinaliwanag niya na pinagkatiwalaan nila ang mag-asawang di makulangan na para bang kaibigang hindi kailanman magtataksil. Sila ang naging supplier ng mga dilatang pagkain para sa lungsod at inakala ng pamilya na bahagi iyon ng tapat na programa. Ngunit unti-unting lumilinaw, bawat paratang, bawat tinig, bawat piraso ng katotohanan ay lalong bumibigat kay Roberto. Pinipilit siyang harapin ito ng direkta. Mariin niyang sinabi na hindi nila alam ang anumang maling gawain ng mag-asawang di makulangan at kung nalaman nila, hindi nila ito papayagan. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagsisisi at bigat ng pananagutan. Ilang sandali pa, inamin niyang panis nga ang mga ipinamigay na dilatang pagkain. Ang katotohanan ay tumama sa konsensya ng bawat nakikinig na parang punyal. Dagdag pa niya, iniimbestigahan na ang usapin at sino mang mapatunayang nagkasala ay paparusahan. Ngunit hindi doon natapos ang mga tanong. Lumapit si Katutong Abet. Bakas sa mukha ang taon ng pagkadismaya at pagod. Diretsyong tinanong niya, paano ang iskandalong ambulansya kung saan maraming buhay ang nawala? At hiningin niya ang komento ni Roberto tungkol kay Brando Mondragon. Ang pangalan pa lamang ay nagdulot ng pagkagulat, sapagkat matagal nang nakatali si Brando sa mga kontrobersya at lihim na kasunduan. Huminga ng malalim si Roberto bago sumagot. Sinabi niyang mahalagang tanong iyon, ngunit inamin na paulit-ulit na napaparatangan ang kanilang pamilya sa isyung iyon. Ipinaliwanag niyang sa kabila ng mga paratang, wala silang direktang kinalaman sa trahedya. Ang tanging layunin nila ay magbigay ng pinakamahusay na serbisyo sa bayan. Bumalik sa kanyang isip ang mga nakaraang pagpupulong at dokumentong nilagdaan niya ng buong tiwala, naniniwalang tama ang kanilang ginagawa. Dagdag pa ni Roberto, malaki ang papel na ginampanan ni Congressman Jackie Guerrero, kilala sa kanyang malalaking plano at ambisyosong proyekto. Ayon sa kanya, si Jackie ang nagdisenyo ng distribusyon ng mga ambulansya at sa prosesong iyon ay pinagkatiwalaan nila ang pamilyang Mondragon. Partikular niyang binanggit si Divina Mondragon na kanilang itinuring na leader, isang taong tila mahabagin at may kakayahang tuparin ang mga pangako. Sa sandaling iyon, lalong bumigat ang hangin. Ang bawat pangalan, bawat paratang, bawat alaala ng kasalanan ay nagiging sugat na kailangang harapin ni Roberto, isang labang hindi na niya matatakasan. Ang bigat ng katahimikan ay naging hudyat ng tunay na simula ng labanan. Sa pagitan ng bawat tanong at sagot, ramdam ang bigat ng pananagutan at ang katotohanang marami pang lihim ang naghihintay na mabunyag. Nakatitig ang mga mata ng tao kay Roberto. Hindi lamang paliwanag ang kanilang hinihingi, kundi katapatan at pananagutan. Sa bawat tingin ay naroon ang sakit ng pagkawala, ang galit ng pagtataksil, at ang munting liwanag ng pag-asa na marahil sa pagkakataong ito may magbabago. Ngunit biglang naging bangungot ang lahat.
Ang mga tao'y nagsisigaw na sila'y nagbigay ng pera ng buong tiwala, umaasang makatatanggap ng marangal na serbisyo. Sa halip, basura ang ibinalik, mga pangakong hungkag, mga kasinungalingang binalot sa matatamis na salita. Nang kumalat ang balita ng investigasyon, unti-unting nabuo ang mga piraso ng katotohanan. Sa likod ng lahat ay lumitaw ang anino ng pamilyang Montenegro, pangalan na matagal nang binubulong sa dilim, simbolo ng kapangyarihang kayang baluktutin ang hustisya. Isang babae ang nagsisigaw, nanginginig ang tinig sa galit at takot. Mariin niyang itinanggi ang mga paratang. Paulit-ulit na iginiit na kasinungalingan ang lahat, na ginagamit lamang ang pangalan ng Montenegro upang ilihis ang sisi. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang malinaw na katotohanan ang sumabog. Nahalal si Tanggol bilang bagong alkalde. Ang anunsyong iyon ang naging mitsa ng pagsabog. Nag-umapaw ang sigawan, galit, at dalamhati. May pumalakpak, ngunit marami ang nagtulakan at nagbanggaan. Inilabas ang taon ng kinimkim na puot. Biglang may lalaking humiwalay sa karamihan. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa matagal na galit at dalamhati. Mabilis niyang hinugot ang kutsilyo. Kumislap ang talim sa liwanag at walang pag-aalinlangan niyang sinugod si Roberto. Nagkalat ang mga sigaw, ngunit huli na. Tumama ang kutsilyo sa katawan ni Roberto at siya'y napatigil sa sakit. Sandaling tumigil ang oras, bago muling sumabog ang kaguluhan. Sa kabutihang palad, hindi tinamaan ang kanyang mga vital organs. Buhay pa siya, nanginginig, ngunit humihinga. Agad na dinakip ng tao at ng mga awtoridad ang salarin. Ngunit sa gitna ng galit, sumigaw si Roberto, nag-utos na itigil ang pananakit. Mariin niyang ipinahayag na hindi dapat saktan ang salarin. Kahit sugatan, hustisya ang nais ni Roberto, hindi paghihiganti. Nakatayo si Roberto, duguan ngunit matatag. Ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan. Hindi dapat lamunin ng karahasan ng bayan. Ito'y awtoridad na hindi mula sa posisyon, kundi mula sa konsensya. Sa sandaling iyon, nagsalita ang salarin sa basag na tinig. Sinabing ang sugat ni Roberto ay wala kumpara sa pighating nadama niya nang mamatay ang kanyang anak. Bawat salita'y tumama sa hangin na parang punyal, dala ang malalim na dalamhati ng isang ama. Tahimik na yumuko si Roberto. Baka sa kanyang mga mata ang lungkot na hindi maitago. Sinabi niyang lubos siyang nakikiramay sa pagkamatay ng bata. Nauunawaan niya ang sakit. Ngunit ang ganoong pagdurusa ay hindi kailanman makakapagbigay katuwiran sa karahasan. Sa malamig ngunit matatag na tinig, idineklara niyang sa mata ng batas, mali ang ginawa at dapat itong pagbayaran. Hindi iyon mabigat na hatol, kundi masakit na pag-amin, na ang habag ay may hangganan. Sa sandaling iyon, bumalik ang simpatiya sa mga mata ng tao. Nakita nila ang isang pinuno na, kahit sugatan, ay naninindigan para sa batas, kahit siya mismo ang biktima. Samantala, desperadong tumakas sina Miguelito at Jackie. Basang-basa ng pawis ang kanilang mga mukha. Mabigat ang paghinga, puno ng takot ang mga mata. Alam nilang wala ng puwang para sa pagkakamali, sapagkat si Tanggol ay humahabol sa kanila. Ang pangalan ni Tanggol ay umuugong sa kanilang pandinig. Bawat hakbang ay anino ng kanyang determinasyon. Dumating ang mas maraming pulis, lalo pang tumindi ang tensyon at kaguluhan. Umalingaw-ngaw ang putukan, nagpapalitan ng bala sina Miguelito at Tanggol. Bawat putok ay pasyang nakasandal sa gilid ng buhay at kamatayan. Nagbanggaan ang mga tauhan ni Tanggol at ang mga pulis. Lalong naging magulo ang sitwasyon. Halos hindi na matukoy kung sino ang kakampi at sino ang kaaway. Sa gitna ng kaguluhan, mag-isa nang hinabol ni Tanggol ang grupo ni Miguelito. Ang kanyang mga matay puno ng matatag na determinasyon. Bawat hakbang ay lalong bumibigat, hindi lamang sa pagod,
kundi sa bigat ng pasaning dala niya bilang bagong alkalde at bilang taong naghahanap ng personal na hustisya. Sa ibang dako, napalibutan sina Santino at Erika ng tao. Galit at hinala ang bumabalot sa hangin. Bawat tingin ay tila baga handang sumiklab anumang oras. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang mundo ni Santino. Ang kanyang mga bisig na minsang naging kanlungan ni Erika ay nabahiran ng dugo at kawalan. Ang bawat sigaw niya ay naglalaman ng pighati, galit at kawalan ng pag-asa. Ang pangarap nilang pamilya ay tuluyang naglaho, iniwan siyang nag-iisa sa gitna ng kaguluhan. Habang yakap niya ang malamig na katawan ni Erika, ang kanyang mga luha ay naging apoy ng paghihiganti. Hindi na hustisya ang kanyang hinahanap, kundi kapalit ng buhay na kinit. Sa malayo, nakita niya si Tanggol, walang tigil na humahabol kay Miguelito. Sa dibdib ni Santino, sumabog ang galit. Itinaas niya ang baril, nanginginig ang kamay, ngunit matatag ang pasya. Hindi na siya lalayo sa laban. Samantala, patuloy na nagngangalit si Tanggol sa larangan ng digmaan. Bawat bala, bawat hakbang ay panata, tapusin ang pamilyang sumira sa kanilang buhay. Ang kanyang mga kasama ay hindi nang hina. Sabay-sabay silang lumaban, pinapatakbo ng parehong galit at paniniwala na dapat matapos ang laban. Ngunit sa gitna ng putukan, bumagsak si Jackie sa harap ng bangkay ni Erika. Ang kanyang mga matay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Niyakap niya ang anak, humagulhol, paulit-ulit na tinatanong kung bakit nauwi sa ganitong trahedya. Sa galit at dalamhati, idineklara niyang si Miguelito ang may sala. Ngunit malamig ang tugon ni Miguelito. Parang wala lamang nawala, parang bagay na itinapon. Hindi iyon matanggap ni Jackie. Para sa kanya, si Erika ay hindi lamang anak, kundi bahagi ng kanyang kaluluwa. Sa luha at sigaw, sinabi niyang dapat silang tumakas, iligtas ang kanilang alkalde, sapagkat wala na siyang pakialam. Sa malayo, nakamasid si Santino. Ang kanyang dibdib ay puno ng sakit at puot. Ang kanyang mga matay nakatutok kay Tanggol, na walang tigil na humahabol kay Miguelito. Sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat para kay Santino. Hindi na ito laban para sa hustisya, kundi laban para sa paghihiganti. Para kay Erika. Para sa pangarap na tuluyang gumuho. At sa gabing iyon, nagtagpo ang dalawang kapatid sa iisang landas. Isang landas ng dugo, galit, at kapalarang hindi na mababawi. Sa gitna ng kaguluhan, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Jackie sa likod ni Tanggol. Puno ng galit ang kanyang tinig. Mariing ipinahayag na darating din ang araw ng paghuhukom para sa kanya. Mahigpit niyang niyakap ang malamig na katawan ni Erika. Humihingi ng tulong na alam niyang walang makakarinig. Sa larangan ng digmaan, patuloy na bumabagsak ang mga buhay. Bawat putok ng baril ay may kasamang luha at sigaw ng dalamhati. Umatras si Rocky Boy, naglalagablab ang kanyang mga mata sa desperasyon. Sa kanyang isip ay paulit-ulit na tanong, paano nauwi sa ganito ang lahat? At dapat pa bang ipagpatuloy ang digmaan? Samantala, buhat ni Santino ang bangkay ni Erika. Biglang tumama ang isang bala sa kanya, ngunit binaliwala niya ito. Para sa kanya, wala nang sakit na hihigit pa sa pagkawala ni Erika. Sa gitna ng kaguluhan, tinanong ni Enteng si Rocky Boy, nasaan si Tanggol? Sagot ni Rocky Boy, matagal na niyang hinihintay si Tanggol, ngunit hindi pa ito dumarating. Nabalisa si Ramon, mariing iginiit na kailangan nilang hanapin si Tanggol. Agad silang sumakay sa kotse, puno ng pangamba. Baka huli na ang lahat. Samantala, patuloy ang matinding putukan ni Miguelito at Tanggol. Walang umurong, walang sumuko. Parehong handang isakripisyo ang buhay, alang-alang sa kanilang paniniwala. Sa makipot na daan, napagtanto ni Miguelito na wala na siyang matatakasan. Sa mapanuyang ngiti, mariing sinabi ni Tanggol,
wala na silang pupuntahan. Ang kanyang tinig ay nagdadala ng sugat na matagal nang dumudugo sa kanyang puso. Tinawag niyang hayop si Miguelito at ipinangakong ipaghihigante ang pagkamatay ni David, ang kapatid na kinitil ng karahasan at kalupitan. Malamig at walang awa ang tugon ni Miguelito. Walang pagsisisi niyang inamin. Siya ang pumatay kay David at wala siyang pakialam sa mga kahihinatnan. Para sa kanya, bahagi lamang iyon ng laro ng kapangyarihan. Sa sandaling iyon, tumugod si Santino, puno ng pighati at galit na handa ng sumabog. Bawat hakbang ay may kasamang tinig ni Erika, mga pangarap na hindi na matutupad. Sa gitna ng putukan, muling nagsalita si Tanggol. Bawat kahiyahiyang kasalanan na ginawa nila sa Maynila ay dapat pagbayaran. At sa sandaling iyon, naging malinaw sa lahat, hindi na lamang ito laban para sa paghihiganti. Ito na ang madugong wakas ng isang kabanata na nag-ukit ng malalim na sugat sa bawat puso.